Diploma o diskarte? Paborito na yan tanungin ngayon sa social media. Magmula nung nag-viral yung sinagot ko. People tend to think na ini-encourage ko ang mga kabataan mag-drop out. Pero in reality, ini-encourage ko ang mga bata na mag-aral, matuto, and makinig sa mga taong mas may alam sa kanila. Because at the end of the day, knowledge will give you the future that you want. And yes, sa mga videos ko, I always say na hindi na ako babalik sa pag-aaral, and it's because hindi na ang pagpasok sa school ang priority ko. May bago na akong misyon at yun ang tumulong magbigay ng opportunity at maging isang magaling na CEO hindi lang para sa pamilya ko, kung hindi para na rin sa ibang tao, lalo na sa mga umaasa sa akin. Now, as a student, alam ko nalalason kayo ng social media para mag-drop out and humustle. But I would choose and advise you not to do so. Because I'm a living proof na kaya mong pagsabayin ng pag-aaral at pagnenegosyo. Sinimulan ko ang negosyo na chips noong high school pa ako at hindi ako nag-drop out agad habang nagnenegosyo. Pinatunayan ko na kaya kong pagsabayin ng dalawa because I value knowledge. Every bits of knowledge na pwede kong makuha ay ina-absorb ko, and that's the reason why I became the businessman that I want to be. Syempre, yung mga estudyante na sasabihin na hindi kaya ng oras namin, maraming activities sa school at may exams kami, kaya wala kaming oras. Totoo ba? Wala na kayong oras? Eh di ba ang dami nyong extrang time para magbilyar, mag-inom at gumala after school? Inuubos nyo yung oras nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi ba pinagpupuyatan mo pang i-chat yung crush mong wala namang gusto sa'yo? Paano kung gugustuhin yan? Wala kang ginagawang may kabuluhan sa buhay mo. I-date mo siya, gamit yung pera ng mga magulang mo. Tigil-tigilan mo na muna yung kalandian mo na yan. Gamitin mo sa tama yung oras mo. Meron pa dyan yung mga feeling entitled na at mayayabang na kabataan na todo flex na mga gamit nila sa tropa para magpasikat, diba? Buti sana kung galing sa mga bulsa nyo yung perang pinambili nyo. Sinayang mo na nga yung pera ng magulang mo, sinasayang mo pa pati oras mo. Tapos pag uwi nyo ng bahay, galing eskwela, anong gagawin nyo? Siyempre, hawak ko yung telepono, bubuksan mo yung ML mo at hindi ka na pwedeng mautusan ng magulang mo. Kaya wala kang silbi. Puro ka katamaran, puro ka angas, puro ka hilata. Tigilan mo yan. Ako sa estado ko ngayon, syempre hindi ko na kailangan gawin yung mga maliliit na bagay na yan. Maghugas, maglinis ng bahay, syempre hindi ko na ginagawa yan. May gumagawa na yan para sa akin para makapag-focus ako sa mas importanteng bagay. Pero simulat sa pool na naging estudyante ako, responsable ako. Masipag ako. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng palakol na grade. I was an academic achiever. I was a bronze and silver awardee when I was in high school. I'm averaging 90+ percentage sa class card ko. In fact, noong first year ako, official photographer and videographer na agad ako ng buong campus namin. First year, grade 7 ako nun. Nagtayo pa ako noong second year high school ng Multimedia Arts Club in where I teach students how to hold a camera, to shoot photos, videos, and on how to edit good videos. I was active both in academics and in extracurricular activities. May sports ako, may banda din ako, may passion ako, may academic awards din ako. Ganyan ako gumalaw sa loob ng school. Hindi ako tamad. Punong-puno ako ng kilos at humahakot ako ng responsibilidad para makita ko kung hanggang saan naabot ang kakayanan ko. Tapos sa bahay, masipag akong anak. Nagkaroon ako ng kapatid na bata noon at ako ang naghuhugas ng lahat ng bote noon umaga-gabi. Kahit hindi ko masyadong gustong gawin yon dahil nagko-computer ako at marami akong gustong gawin sa computer ko. Nagsisipag pa rin ako sa bahay para lang mapatunayan ko na hindi ako tamad. Pagpasok mula pag-uwi, nagtatrabaho ako mula sa school, sa passion at sa craft ko hanggang sa gawaing bahay. So all throughout my teenage life I work. Kaya hindi ako magtataka kung bakit ang aga kong nagkaroon ng negosyo at kung bakit ang aga kong yumaman. Putya, masipag ako diba? Tapos sinamahan ko pa ng galing at talino, edi tapos 17 anyos, milyonaryo, at may malagong negosyo. Ganun talaga ang mangyayari sa'yo kapag buong buhay mo wala kang reklamo. At bakit ko sinasabi to? Because I want you to understand this. Actions remains when we ran out of excuses. Kaya wag ka nang magdahilan. Alisin mo na yung dahilan para makagalaw ka. Start by changing your mentality. Sa halip na naghahanap ka ng excuse para hindi gawin, maghanap ka na lang ng paraan paano mo papagsabayin. Minsan nasa sa atin naman lahat ng kailangan natin para magawa ang isang bagay.
Pero nililimitahan lang natin yung sarili natin. O baka naman nanghihinayang at sa time na ma-spend mo yung kabataan mo. Instead na nakakasama mo yung mga tropa mo at gumigimik ikaw mahasel ka, baka ayaw mo nun? O sige, come to think of it, kung isa-sacrifice mo ba yung konting kasiyahan kasama ang mga kaibigan mo at ilalaan mo sa hustle o negosyo habang nag-aaral ka pa para maging matagumpay, hindi ba mas masaya yun? Hindi ba mas madaling mag-enjoy kapag alam mong natutulungan mo na yung pamilya mo, pati yung sarili mo, at pati na rin ng ibang tao? Hindi ba mas masarap mag-enjoy ng kabataan kapag meron ka ng complete freedom to do anything as early as possible? Doing school and business at the same time is all about priorities and time management. Noong nagsisimula pa lang ako, mas inagahan ko yung gising ko at mas late yung tulog ko para mahati ko ng maayos yung isang buong araw ko sa schoolworks at sa negosyo ko. I have a list of all the things that I need to do. Binuhasan ko yung mga paglabas kasama ang tropa. In fact, inimpluwensyahan ko pa sila para magnegosyo kasama ako. Di ba? Ngayon, nakakasama ko na sila sa negosyo ko at para parehas kaming kumikita ng pera mula sa pagbebenta. Hindi mo kasi kailangan i-overthink yung mga bagay-bagay na yun. Alam mo, madalas kailangan mo lang talaga simulan. O mahirap ang pagsabayin ng pag-aaral at magnenegosyo. But if you are willing to earn money and at the same time, kung gusto mo talagang makapagtapos, then fucking do it. Gawin mo na lang. And make sure to be willing to do the work and be determined. Kung hindi mo kaya mag-isa, magpatulong ka. You have your family and they could be your support system para makapag-start ka. Pero huwag ka magre-rely sa kanila, sarili mo yan. Pwede rin yung mga kaibigan mo, magsimula kayo ng maliit na negosyo at magtulungan kayo. Hindi naman kailangan mag-isa ka eh. Ang kumpanya nga, hindi tatakbo ng isa lang ang tao. You need people to help. But at first, pwede ka mapag-isa, sige. Make sure to find the right opportunity. Mamaya nasa harapan mo na kasi yan, hindi mo lang nakikita. Kakaisip mo na mahirap at imposibleng kumita ng pera, hindi ka na nakapagsimula, kaya lalong humihirap at nagiging imposible para sa'yo. Kasi hindi ka nga marunong maghanap. Sabi ng mentor ko, kapag naghahanap ka na Diyos, ibig sabihin makikita mo na yan. Kaya tuwing naghahanap ako ng isang bagay, sigurado akong makikita ko yung hinahanap ko. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng negosyo, eto, you can make money out of this. I don't even care if you try or not, but I'm telling you, you can make money out of this. Yan ang tinrabaho ko for 3 years, kaya ako nagawang kumita kahit estudyante pa lang ako. Natutulong ako magbenta, tapos napatunayan ko na posible palang kumita ng malaking pera. So going back, cut the chase na kailangan natin mag-drop out for the sake of starting a business. Bakit kailangan natin pumili ng isa kung pwede naman nating makuha yung dalawa? Kaya kung umabot ka dito, ang mapapayo ko lang sa'yo, start young. Huwag mong isipin na hadlang ang pag-aaral mo para makapagsimula ka ng negosyo. Ito ang panahon para kumilos at abutin mo yung mga pangarap mo. Tandaan mo, walang mawawala sa'yo, kaya isugal mo na yan. Magkano ba mawawala sa'yo? 2,000? 5,000 eh. Anong pakay mo dyan? Napakadali gawin yan. Ang baon ko dati 50 pesos, pero yung laman ng imahinasyon ko sa utak ko, milyon. Ikaw, magkano yung baon mo? At magkano yung laman ng wallet mo sa utak? Sigurado ako kung nasa akin napunta yung malaki mong baon ngayon na libo-libo, baka nagawa ko pa ng mas maaga yung milyon ko eh. Kaso 50 lang baon ko. Pero anyway, ang huling mensahe ko lang, tandaan nyo na wala sa edad o estado ng buhay ang pagyaman. Nasa abilidad ng tao yan.